tanungin natin yung sistema niya sa pagpapalipad ng ibon. So, paano nga ba yun, sir? Ang simple lang kasi sa akin, biro mo, paano lilipat ang mga malayo agad yan? Cut yan. Pulang pakpak. Ngayon, gagawin yan, lilipat ng papunta dito. Pero hindi lalayo, no? Okay? Oo, dito, pwedeng ranging, pero kadalasan yan, tratry niya muna dito, isang araw. Susunod na araw, tratry niya naman doon sa kabila. Susunod na araw, inikot, 2, 3, 4, 5. Susunod, hanggang sa nakomportable ng butas, yun na. After 1 week, lalaban ko na sa inyo kung ano yung tulong at saka yung tulong na sa akin. Kasi nga, yung isang oras na lipad nung buo ang pakpak, kumpara mo sa 45 o 30 minutes lumipad nung kulang-kulang pakpak. So lamang na lamang sa lakas yung kulang ang pakpak, lalo na pagka tumubo na yon. Yun, kaya kung iisipin mo, bakit ako nagkaganon? Para malesen natin yung mawala. Di ba? Tapos pangalawa, may technique din yun. Pero ikaw, bigyan kita kung ba sa basketball, nag-weights ka eh. Pero, hindi pinilit. Kung ano lang yung kaya mo. Pusa, kasi siya naman yung pusa. Siya yung gagawa ng effort eh, kung ano lang yung kaya niya. Sumatotal yung ibon mo, siya yung gumagawa ng pamamaraan kung paano lumakas. O di ngayon, kung medyo gamay niya ng ganon, sabi ko nga sa yung 45 minutes ko, sa inyo 1 hour, eh lamang na lamang ako sa 45 minutes. So let's say, sabihin natin sir, buo na yung pakpak. Buo na lahat yung pakpak. Kasi yung kinat na 3, 4, 5, 4, 5, 6 na yon, pagdating na 6 months o 5 months, 6 months, ano na yan kompleto na yan eh. Yun naman, 6 months, 7 months, yun naman yung start ng training eh, sa club. O kaya, doon yung start na magpapatak ka na ng ibon. Magpapatak ka na, magpapatak ka na ng ibon. So, kompleto na yung pakpak. Pagka kompleto na yung pakpak, ilang nagpapatagal ka pa naman? Ay, hindi. Kahit hindi kompletong pakpak, pagka naka 3 months ka na, na-adapt mo na yung, ikaw magsasabi sa akin, yung ibon magsasabi. Kasi yan, pag na-adapt niya na yung 4, 5, 6, ang totoo po niyan, hindi totoo na tatlo lang, tig-tatlong kulang, tig-4 yan. Kasi nga tumutubo. Lalaglag si number 1 eh. O di, kaya nga minsan nagtatanong, Boss Idol ba yung nagpakla ka na napakahirap, matnog, umuwi ibon ko, kulang ng 8. Eh sabi ko, natural na eh. Parang bata pa, kinuha mo na yun eh. Yung, nakita ko naman yung iba kasi, nagsusunod dito, nagkakat ng pasisingawin. 2. O 3 ba? 3 ba yung... Dalawa, 3 sa dulo. Sabi ko, kanya-kanya tayong sistema eh. Kung sa kahiyang, wala namang magaling dito. Tama yun. Kung hiyang ka sa labas, ako hiyang sa loob. Kung hiyang ka sa sistema na ginagawa mo, wala na tayong pagbuhan. Huwag ka nang makipagtalo doon sa mga ibang nag-share ng ibang sistema nila. So, kung gusto mo, i-share yung sistema mo, i-share mo rin. Pero para makipagtalo pa, para ikaw ang magaling, so hindi na tayo doon sa mga wala, tayong matatanda na sa pag-iibon. Ang sabi ko nga, kung may magandang ginagawa yung kapwa natin, di maging masaya tayo para sa kanila. Yun, tama. Diba? Yun eh, may kanya-kanya tayo. Kaya, para mas mabilis ang asenso natin, yung katulad yan. Kung meron po kayo natutunan sa amin, may sinabi itong maganda, hindi pwede yung dampot eh. Kung may nasabi po akong maganda, pwede yung dampot eh. Kung hindi naman, okay lang. Huwag pinapilitan yung mali. Ang pinaka-point ko lang, huwag po kayo magiging malikot during derby na o race proper na. Kasi madami dyan, pagdating ng karera, nakapanood ko kay Idol Bait. Saka gusto mo manalo, kasi karaniwan ganyan eh. Lumilikot lalo yung mga newbie yan. Sige sir, sabihin mo nga. Nakita ko kay Idol Bait, tawag binibigyan ng ganon. Kaya hindi naman sa naiinipon mo bigyan ng ganitong produkto. Alam ba ako, BC3, kung ano, champion sa ideal o ano. Gagayahin mo. Maninibago po yung sistema ng tiyan niya, magtatahi po yan sa daan, tapos sisisihin yung, bakit ganun? Nag-iba. Kahit naman ko sa basketball, sabi maganda daw yung gatas. Hindi ka naman sanay maggatas. Sisira dyan mo. Sabihin mo, bakit hindi mo yan? So, yun nga. Huwag tayong malikot sa mga ibon. Ako rin guys lagi ko naman sinasabi, huwag nyo nang galawin yung ibon nyo. Huwag kayo magbibigay ng vitamins o kahit anong gamot na bago sa kanya, lalo derby na. Kung ano yung mga naumpisahan nyo na ginagamit nyo, yun lang itutuloy nyo. Sir, sa derby, meron ka pa bang sinusubo na gano'n? 2 days before basketing, meron tayo. Yung ideal lang mo, kaya yung BC3. Sabi ko nga, laging natural na tayo, papunta na tayo sa puno.
Oh, Victory dati yun eh. Yung ating Emmanuel Gong kaibigan, Manigo, shoutout sa'yo. Shoutout, Master! Napakahusay niya, lahat yan tinitignan. So yun yun, Victory, Ideal Beats. Ideal Beats, pare-pareho ng natural yan eh. Doon ka na sa mura. Nauutang ka? Nauutang ka! Hindi, kaibigan natin yan saka pangalawa, tayo naman, siyempre ako nagtitipid, kayo nagtitipid. Lahat naman kailangan natin pero hindi yung pagtitipid itself, kailangan quality. Tsaka dapat iyang. Dapat quality, yung iyangan din. Iyangan. Dito sa, basta pagka nandyan huwag na malikot. Kasi last tourist na ng boss, ano bang ibibigay ko? Ano, bakit ako magbigay nyo ng mani? Huwag ka magbigay ng mani ng nasa race na. Huwag ilagay si Bahit. Karamihan nga dyan sa, eto naman bro, karaniwan newbie talaga nagtatanong. Minsan malayo na sila, pa-derby na, tsaka nila sasabi, ano ba yung kailangan ito? Kung ano yung, lagi ko sinasabi, kung ano yung nasimulahan ninyo bago mag-derby o bago mag-ano, kasi matibay na yung ibon nyo kung makakaabot na bago mag-derby, di ba? Ibig sabihin, yung sistema na ginagawa nyo, okay na sa kanila, o natural na, okay na sa kanila. Pag nilikot nyo pa yan, pwede yung kasi mag-off. Mas malaki yung porsyento na mag-off kaysa dun sa makatulong. Hiyangan pa rin. So doon na tayo sa para mas sigurado. Ang pinaka-sumatotal para matandaan nyo, kailangan mo siyang introduce lang 2 weeks before derby o 2 weeks kung anong gagawin nyo. Kasi pagkangin nyo na yan, lalo na kung magbibigay din ng supplement o bagong gamot o anong meron, ipatikim muna ng mga 2 weeks. Kasi masira man yan, meron pa sa 1 week o ilang days. Unlike pagka during derby na, tapos na agad. Wala na, ayawan na. Ayawan na agad yun. So ganyan ako dati. Maganda na lipad ko. Nakalikot pa. Last lap na, contender na ako, sa kalikot pa. Subukan mo na, sa pagtingin ko, biglang nagtatayo tapos. So, ganun yung malilikot nung bago ako ganyan. Kaya sabi mo, may sakit yung ibon ko, boss. Walang sakit ka ba? Unang-una, pagka nawalan ka ng patukan, nag-ipapatukan, ako, lagot ka na naman dyan. Kaya mas maganda may sarili kayong halo, o kaya isang sako kayo kung bumili. Para hindi nawawala yung Kasi unang-una, pag pinili mo per kilo, pasensya po sa mga, siyempre, hindi naman kaya lahat, isang sako. Pasensya po, opinion lang po ni Bayet. Kasi pagka nasa pet shop, pagka nasa tabing kalsada, nadudumihan yan eh. Marumi. Yung usok, tsaka yung mga alikabok. Tapos yung kabilang patukana, luma, hindi nabibili, pupunta naman yung mabukpok o yung mga kung anong tawag doon. Yung mga... Ngayon, papakain nyo sa ibon nyo, pwede magkakakal bigla o ma-off kasi iba na yung komputasyon ng patuka. Tsaka yung content ng patuka. Yung komputasyon ng content ng patuka, may iba na eh. Parang ikaw, lagi kita pinakakain ng ganito, gamay mo to, tapos wala tayong pagkain, ito muna. May iba. So yun, pagdating sa derby o kung saan pa man, huwag na tayo mag-iba ng sistema. So, eto, lagi naman to ginagawa eh. Nagtotos ka ba? O nagtotos ka ba ng Santa Fe? Hindi. Nagtotos ako sa baso eh. Pero ngayon parang hindi na. Balita mo katotos mo lang ng Santa Fe. Hindi, pero yun. Nakailang ano ka na? Pang 5 kaggamame. Ito yung sabihin ko muna. So, kailan ka nag-uumpisa mag-toss, saka kailan ka nag-uumpisa sumabay sa club? Ganito yun, magulang tayo pero nasita ako ng asawa ko. Kitang magaling na rin asawa. Magulang tayo kasi dati may sakit pagka maraming mga bata, hindi marunong, maglo-load dyan. Hindi nila na may sakit na, kinakarga pa. Kasi isa po, nanggaling din po tayo dyan. Lahat naman po tayo parang grade 1. Pero bro, ang kagandahan niyo yan, marami na nagpa-vlog, maraming nagpapayo kung ano yung dapat gawin talaga. So, hindi, tulad nga nito, kahit medyo may alam na kami kahit konti. Kasi pangit, pagka marami tayong alam, baka itumba tayo. Diba, te? So, total, ngayon natuto ako na, iba na pala panahon ngayon. Kahit magpas ka ng 1 month, kasi 2 months ang load, yung 2 months, hindi pala ako naka-load, naka 2 months ang loading. Eto, kahit magpas ka ng 1 month kasi, ang mangyayari, alam mo nakaligtas ka na kay sakit. Yung pala sa sakit continuous. Dire-diretso, walang buwan-buwan yan. Anytime. Sa ngayon, hindi katulad dati na palilipasin ko lang. Kahit nakabakula ka, tinatablag pa rin. Ang pinakamabigat ngayon, kung may experience mo. One eye cold, pabalik-balik.
Oo, lahat ng fancier. Ano naman ginagawa mo pagka Number one, malaki na itulong po sa atin yung kay ating kaibigan, William, yung Pigeon Power. Oo, pero pagpasaya, malaki na itulong sa akin, pero meron talagang mangilan-ilan nakakaiba. Hanggang ngayon, kada dadating sa pwede po kasi na nakipagtukan o matapang yung ibon ko. Meron ganun talaga bro. Pag-uwi, kala mo laging bubog. Ang hirap gamutin na di mo doon. Tapos yung one icon ka po ng kakaiba, sabi nila, inner, meron na ako pang-trip. Pantao lang nga yung gamit ko Maxitrol. Yung pinapatak. Kaso napakahirap, kailangan yung reseta. Kailangan reseta. Pero antibiotic na sa, ewan ko bakit pabalik-balik, pero isang ibon na lang naman yan Sumatotal, maganda yung management natin ngayon. Kasi dati, sabi ko kasi nananalo ko taon-taon, may sakit Sabi nga nung iba, ito rin nakaraan no? Oo, sabi nung iba, hindi mo magaling ako, magaling yun, dapat din nagkakasakit loob niyan. Wala namang hindi nagkakasakit. May didiretso yun po ako sa inyo. Hindi ko babanggitin yung pangalan o produkto. Magaling po sa paggagamot yun. Nagpaparating po ng gamot po yun, pero taon-taon laging may sakit. Ganun po. Big time na yan. Huwag na natin basta ganun lang po kasimple yan. Parang ganito lang po yung parang sa tao. Nakabaksin ka na ng COVID, naabot pa rin. Oo. Pero, minor na lang. Hindi nakagaya nung pag tinamaan ka talagang patay ka. Ganun po yung kasimple yan. Tangkilingin po natin kung lalo na kung tayo-tayo lang, kung gawa natin, lalo na yung mga dito sa Pilipinas, ano yun naman kung gusto mong gawin yung sistema, di ba, try mo lang. Kapag ba derby na, nagsisentos ko ba? Oo, importante. Kasi, ang pinaka-seltos ko mamaya, dadating yung driver ko dyan. Tos ako ngayon, then mamaya karga ko. Nagpakuha lang akong patuka sa MMFC ngayon. Shoutout paring Etinoble. Saka shoutout tuloy sa ibon ko, bumalik ka na. Paano ba kayo? Yun. Seltos, kasi kailangan mo sipagan Okay. Kung gusto niyong malano, meron shortcut. Sipagan. Yung mga mas masisipag, mas matataas yung porsyento na manalo sila. Yun. Saka huwag mong iintindi manalo. Intindihin nyo, nag-iintindi kayo. Masakit patalo. Pagka, hindi mo, pag nandito, umuwi na yung ibon mo, masaya ka na. Yung kasi hindi mababayaran, yung pag nag-i-enjoy ka dun sa ginagawa mo, kahit sabi mo matalo, lahat naman natatalo, lahat naman may, at least ikaw masaya ka sa ginagawa mo. Saka pagka lahat po nanalo, wala ng thrill. Wala lang ang premyo. Lang. Basta supportahan po natin, maliit o malaking club, supporta po tayo para mas enjoy, mas healthy. Mas healthy. So, suportahan lang. Kahit maliliit, kahit sino, suportahan lang. So ito bro, meron tayong pinag-uusapan kanina yung tungkol sa pagtitistis ng pakpak. So balita ko, may bago akong discover dito sa breeders club mo. Yan. Flying pen natin. So, ayaw ko magkwento, makikwento na. Ano ba nangyari doon bro? Yun, bali ngayon ang nangyari po sa atin. Siyempre, ang tawag nga po nito, laging continuous learning. Continuous learning. Ano po tinatawag na continuous learning? Kailangan mapag-observe ka. Akala ko dati pagtitistis para lang sa putihan. Yung pakpak ko, mamaya kukuha po tayo ng ibon. Kaso, basta ganito, malalaman niyo po yan. Yung pagtitistis po ng ibon natin, kala natin yung mga kulay puti, hindi pwede yung mga itim, hindi po pwede yung mga blue bag. At saka akala po natin yung araw, nagpapatistis. Ito malalaman mo lang to guys, observation mo. Kung ma-observe ka sa mga ibon, doon mo lang mapapansin to. Yun. Paalala po, bawang dalubhasa lang ang pwede gumawa nito. Hindi, biro na po. Ganito po yan. Kung makikita nyo po yung akin sa video ko po lagi, yung flyers ko po o yung breeder ko na uulanan. Akala ko po yung araw ang nakapagpatistis, hindi pala po. Halos 2 linggo po tayo walang training o 3 linggo. Laging umuulan. Oo, yung mga nakaraan. Oo. Dire-diretso ulan, may bagyo. Sinek ko po lahat ng ibon ko. Lahat nabunutan, ginawa kong parang pugo. Binunutan ko. Nasunog po yung balat nila, ang balahibo nila. Pakpak, pati buntot. Mamaya pakita ko na lang po. Then, akala ko sa araw. Siyempre, sumatotal, nakipag-usap tayo sa ating mga kaibigan. Bakit nasunog? Itim nasusunog. Nagtistis. Ngayon, sumatotal. Nga pala, meron palang tinatawag na acid rain. May acid nga pala yung ulan.
na kaya, kahit nga bakal, kaya ano eh, pintura nga, kaya di ba? Kahit Tama na ba? nakakapal. Kahit ano, pagka nauulan na, kahit bakal, kinakain. Ganun din pala po yung mga pakpak sa kabalahibo. Hindi ko po sinasabing tama yung opinion ko po. Ito, akin lang po. Tingin mo, tama ba yun? Tama kasi ikaw mismo sa sarili mong loob, ikaw makakapag-obserba, saka hindi lang isa eh, ang dami. Yun. Ang dami. Kaya doon pa lang malalaman mo na kung ano yung dahilan. Kasi tagal naman yan nakabilad sa araw, wala, okay naman eh. Wala namang nagtitis na gano'n. Eh nung umulan, mga ilang panahon, 2 linggo rin na halos ata yun. 1 linggo, tapos tigil ng konti. Tapos ulan na naman. So yun, babad sa tubig yung balahibo nila. Doon sila tinamaan ng pistis. Kikita nyo guys, mga black check, mga blue bar, lalo na kapag may off-color, lalo sunog, pistis talaga yung mga pakpak nila. Pinakita sa akin sa tennis kanina. Yan, simpleng obserbasyon lang. Mamaya po natin itutuloy. Baka mamaya kailangan pang sumat eh. Dali po. Iinom muna Iinom lang tubig. What's up, mga karibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin!